Hello, kamusta na? Kamusta na, Iska? Ha? Anong pinag-usapan natin last time? Ha, Iska? Ang pinag-usapan natin last time ay kahapon lang, si Philemon. Sulat ni Paul kay Philemon. So, ang message na nakalagay kay Philemon ay tayong lahat ay servant ni Christ, tayong prisoner ni Christ, at warrior din tayo ni Jesus Christ. So, laging magpakumbaba kahit na mataas ang posisyon mo sa trabaho mo o kung saan pa mang sector ng lipunan, kahit ano ang posisyon mo, dapat maging mapagkumbaba at maging patas sa pakikipagtungo sa lahat ng tao. Dahil ganun ang ating Master, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Mapagkumbaba sila. Hindi sila feeling entitled, kaya wag tayong maging feeling entitled. Lagi tayong makiusap, kahit na mas lower ang ranking sa atin. Dahil si Almighty Father, baliwala sa kanya ang ranking or ang status ng mga tao sa lipunan. Ang tinitingnan niya ang puso ng tao. At maging assertive tayo, kahit humble tayo, mapagkumbaba tayo, maging assertive tayo, ipaglaban natin si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father. So, itong si Paul, marami siyang naisulat na epistles para sa iba't ibang mga lugar. Ang book ng New Testament, 27 books siya. So, ang sinulat ni Matthew, isa. Sinulat ni Mark. Si Mark, ito si John Mark, no? Isa din. Tapos, itong si Luke, sinulat niya dalawa. Yung Book of Luke, yung Gospel of Luke, at saka yung Book of Acts. So, matatandaan natin na dito sa Book of Acts, sa early part ng Book of Acts, so yung mga 12 apostles, pero sa latter part na, ang nababanggit na niya ay si Paul. Kasi kung napansin natin sa sulat niya dito sa Colossians, na kasama niya si Luke. So nakabanding ni Paul si Luke. Tapos ang sinulat naman ni John ay 5. Kasama doon yung Book of Revelation, tsaka yung Gospel of John, tsaka yung 1 John, 2 John, and 3 John. Tapos itong si James, isang sinulat niya. So si Paul, 14 ang sinulat niya. Itong si Peter, 2 ang sinulat niya. At itong si Jude Thaddeus, isa ang naisulat niya. So kaya maraming naisulat si Paul, kasama nito yung 1 John, yung 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Corinthians, 2 Corinthians. Ano ba mga sinulat niya? Yung Philippians, Colossians, Galatians, Romans, Hebrews, Titus, 1 and 2 Timothy. Kasama yung Philemon, nabanggit ko na ba yun? Ayun, kaya marami na isulat si Paul. Kahit hindi man siya nakasama sa 12 apostles nung una, late na siyang naisama, na naging apostle siya for the Gentiles, at marami siyang nai-contribute. Nagamit siya ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ para maging followers din tayo ni Jesus Christ. So dito tayo ngayon sa 1 Timothy. So doon sa Colossians, tsaka doon sa Philemon, nabanggit doon si Timothy, nakasama niya, di ba? Di ba, Iska? Binabanggit niya yung sarili niya. Binabanggit ni Paul si Timothy. Paul, Silas, and Timothy, or Paul and Timothy, ganon, sa umpisa ng mga letters niya. Tapos, dito sa Book of Romans, sabi niya,
Timothy sends you greetings. Sa Book of Romans, Timothy sends you greetings. So nabanggit siya sa Philippians, Colossians, Philemon, 2 Corinthians, 1 Thessalonians, and 2 Thessalonians. So kabanding din ni Paul itong si Timothy, ka-close niya. At kinoconsider ni Paul na anak din niya, parang si Onesimus. So basahin natin ang 1 Timothy. Yung Timothy, ang ibig sabihin ng God's honor. So maganda naman ang meaning ng Timothy. Greek origin yung name na Timothy. Or honoring God or God's honor. First Timothy chapter 1. Paul, an apostle of Christ Jesus by the command of God, our Savior, and of Christ Jesus, our hope. So, ina-acknowledge niya na siya ay apostle ni Christ, ni Jesus, sa utos ni Almighty Father. To Timothy, my true son in the faith. So, originally addressed to kay Timothy. Pero, para na rin sa atin to kasi itong si Timothy, follower din siya ni Jesus Christ. So, since wala na si Timothy, kasama na siya nila Almighty Father. So, para naman sa atin to. Kaya nga, di ba, sabi ni Paul, lahat ng mga letters niya, ipabasa sa ibang mga tao. So, para sa mga Christians, para sa atin lahat. Grace, mercy, to Timothy, my true son, in the faith. Grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus, our Lord. Sumaiyo ang pagpapala, ang kapatawaran, at ang kapayapaan galing kay Almighty Father at kay Jesus Christ. So, laging magkasama si Almighty Father at saka si Jesus Christ. As I urged you when I went into Macedonia, stay there in Ephesus, so that you may command certain people not to teach false doctrines any longer. So sinasabihan ni Paul dito, si Timothy, na magstay or manatili sa Ephesus para pagsabihan niya yung mga tao doon na wag na magturo ng mga maling doctrines or maling teachings or false teachings. For to devote themselves to myths and endless genealogies. Yung devote themselves to myths and endless genealogies, kasi nga, mga pagan ng mga tao doon, marami silang mga sinasamba, tapos alam naman natin kung sino ang mga sinasamba nila, na yung mga Roman gods and goddesses. Or Greek gods and goddesses. Kasi halos magkapareho yung Roman gods and goddesses at saka Greek gods and goddesses, na iba lang ang pangalan. So, may counterpart yung mga Roman goddesses sa Greek goddesses. So, mga myths lang yun. Hindi yun totoo. Ang gumawa lang nun ay si Satan para magulo ang isip ng mga tao. So hanggang ngayon, ina-apply pa rin ng mga tao yung mga Roman gods and goddesses or Greek gods and goddesses na ngayon, ano? Pero iniba nila ang pangalan. Pero yung statue, yun pa rin. So paganism yun. So, sabi ni Paul, tigilan na ang pagtuturo ng mga maling doktrina at saka yung endless genealogies. Such things promote controversial speculations rather than advancing God's work. So ano ba yung advancing God's work? Yung advancing God's work is by faith. Yun ang work ni Almighty Father. To believe in God by faith. And to believe in Jesus Christ by faith. Pag by faith, hindi mo nakikita. It's by faith. Kasi,
yung mga gods and goddesses noon dito, may mga ano sila, di ba, statue. Kaya hindi yun by faith. Kasi may statue ka eh, nakikita mo eh. Pero hindi nananahan si Almighty Father sa mga statue. Kahit nagawa pa sa ginto yun. Kasi gawa ng tao yun. Hindi mananahan si Almighty Father sa gawa ng tao. It's an abomination. Dahil ang tao madumi, kaya hindi siya mananahan sa gawa ng tao. Yung Holy Spirit lang niya, pinadala niya dito sa Ark of the Covenant, sa Tabernacle, kasi gusto lang manahan doon ng kasama nila yung Spirit ni Almighty Father para may makita yung mga tao na parang it's a sample or physical lang, para may makita lang sila kasi hindi nila makita si Almighty Father. So pag may kasama nila yung Ark of the Tabernacle or the Ark of the Covenant, or kung nandun sila, nagiging panatag ang loob nila. Okay? Kaya merong ganon. Inallow ni Almighty Father yon. At yon ay para ma-remind din ang mga Israelites. Pero since dumating na si Jesus Christ, hindi na natin kailangan dalhin yung Ark of the Covenant, hindi na natin kailangan dalhin yung nagbad na staff ni Aaron or yung mana. Kasi sino na yung nagbad? Yung namuhay na galing sa, di ba kasi nga yung staff ni Aaron tuyo na yun, tuyong kahoy na yun, na nabulaklak. So ngayon, sinisimbolize nun si Jesus Christ sa ngayon. So hindi na natin kailangan kasama yung Ark of the Covenant or Ark of the Tabernacle or yung mga bagay na physical things, kasi nga si Jesus Christ na ang paniniwalaan natin by faith kasi dumating na si Jesus Christ. Kaya hindi natin kailangan ng mga bagay para ipaalala sa atin si Jesus Christ. Hindi natin kailangan na gawa tayo ng bagay, no? Na para hindi natin kailangan. Tumingin ka lang sa kapaligiran mo. Tingnan mo lang ang sarili mo. Maaalala mo na si Jesus Christ. Ang bait ni Jesus Christ sa akin. Tumingin ka lang sa plato mo, may makakain ka. Maaalala mo si Jesus Christ. Kaya hindi natin kailangan yung mga statue or yung mga bagay na makakapagpaala to remind you of certain people, mga tao, di ba? Kaya kayo gumagawa. Ganun, ano? Dahil mahal ninyo, di ba? Alam mo, may mga pictures ng mga tao. Oo, pictures ng mga tao. Pwede yun kasi tao din yun eh. Tao ka din eh. No? Pero kung ilalagay mo si Jesus Christ sa ganun, hindi pwede. Dahil holy si Jesus Christ, holy si Almighty Father. At ang makakapag-remind sa atin ng kanyang holiness, makikita naman natin sa kahit saan tayo tumingin, di ba? Kung bukas lang ang puso at isipan natin. Kaya, God's work which is by faith. The goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and a sincere faith. So which comes from a pure heart, puro ang puso. Good conscience. Kaya good conscience kasi yung kasalanan natin, isinukunan natin, humingi na tayo ng tawad kay Almighty Father. Kaya good na yung conscience natin. Hindi na tayo nagkikimkim ng sama ng loob or nagkikimkim ng galit o nagiging guilty. Kasi nga, sinave na tayo ni Jesus Christ. Pinatawad na niya tayo. Kaya dapat hindi tayo magkakasala. Strive to be clean. Although, alam natin na may mga bagay na times na hindi tayo talaga perfecto, pero hingi agad tayo ng tawad kay Almighty Father. At saka to, sincere faith. Kasi kung sincere ang faith mo, magkakaroon ka ng good conscience, lagi mong kakausapin si Almighty Father, lagi kang hihingi ng tawad, lagi kang magpapasalamat. Kung sincere ang faith mo. So kung sincere ang faith mo, good conscience at pure heart, meron kang love. Love for the Almighty Father. Kasi ang goal ng command ni Almighty Father is love. Kaya kung pure ang heart mo, good ang conscience mo, you have sincere faith in God, you love God. Kasi gusto mo siyang mapasaya, ma-please si Almighty Father.
Some have departed from these and have turned to meaningless talk. So may mga tao or may mga Christians na umalis na sa pagiging sa sincere faith, sa good conscience, sa pure heart. Kinalimutan nila kasi they turned to meaningless talk. Ano ba yung meaningless talk na to? Yung mga meaningless talk na to, kasi nung time na sa Greece, mahilig sila sa knowledge. So, puro mga philosophical ideas ang mga nasa isip nila. Nawawala na sila sa tamang path, ang tamang path towards God. Kasi may mga philosophical quotes, no, na hindi naman angkop kay Almighty Father. Kaya sabi dito ni Paul, depart from meaningless talks. Huwag i-encourage ang meaningless talks, kundi dapat lahat ng mga sasabihin natin na ayon kay Almighty Father at dito sa salita niya, sa Bible. Ano nga yung sample dati na binigay ko ng meaningless talks? Yung gawin mo ang mga bagay na mapagpapasaya sa'yo, huwag mong isipin ng ibang mga tao. Mali yon. Bakit hindi mo iisipin ng ibang tao at yung sarili mo lang iisipin mo? Selfishness yon. Hindi yon galing kay Almighty Father. Kaya nagkakandaloko-loko ang buhay natin dahil sa idea na yun, dahil sa salitang gano'n na gawin mo ang gusto mong gawin para lang maging masaya ka, wag mong isipin ng ibang tao. Kaya nagkakandaloko-loko ang buhay natin eh. So, ang ginagawa ng mga tao, kabit ng kabit kasi ginagawa nila mga bagay makakapagpasaya sa kanila. Akala nila, yun ang makakapagpasaya sa kanila, ang palipat-lipat ng relasyon. Pero hindi yun ang makakapagpasaya sa kanila. Akala nila makakapagpasaya sa kanila is magkamal ng madaming pera. Kaya nagiging greedy ang mga tao. Pero kahit na ganun nangyari, hindi pa rin na makapagpapasaya sa kanila. Kaya yun yung mga example ng meaningless talk. They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they so confidently affirm. Sabi dito ni Paul, gusto nilang maging teachers or maggaling-galingan or magdunong-dunungan na maging guro or teacher ng batas. Pero hindi nila alam ang kanilang mga pinagsasasabi. Kagaya nung, okay, payagan na natin ang same gender na ikasal, no? Kaya, di ba, so ina-allow na ng government yun. So, ngayon, yung mga tao ngayon, dumadami na, pati yung mga bata, nako-corrupt na yung mind. Nawawala na tayo sa tamang path kay God. Pero hindi tayo makikialam sa government. Okay? Hindi tayo makikialam sa government, ang mga followers of Christ. Hindi tayo dapat nakikisaw-saw sa government. Dapat ang focus natin kay Jesus Christ. Kasi madumi ang government, may mga lobbying yan. Nagpapagalingan ng mga tao dyan, selfishness. Puro lagi ang sarili ang iniisip, kunyari ang isipin puro sa mga tao, no? Pero in the long run, hindi naman sa tao talaga ang kanilang goal. Ang goal nila is for their own selfish gains. Kaya hindi tayo dapat nakikialam sa government. At kung ano ang tinatag ni Almighty Father na government, yun na yun, wag tayo magrarally or mag-aaklas dahil ayaw ni Almighty Father ng kaguluhan. Kahit ayaw pa ninyo ang government, wala tayong magagawa. Si Almighty Father ang naglagay nun sa bansa ninyo or bansa natin. Ako pala, Iska, bansa mo. Iska. Dahil kung ano man ang na-experience mo
sa buhay, about sa government, isa yon sa mga tribulations mo. It's a test. It's a test of faith. Para maging strong ka in the Lord. At laging para yun ang magiging way para tawagin natin si Almighty Father. At hindi tayo maging complacent. Verse 8. We know that the law is good if one uses it properly. Ang batas ay tama kung ginagamit ito ng maayos. We also know that the law is made not for the righteous, but for the lawbreakers. Alam natin na ang batas, kaya may batas, ginawa yon para sa mga hindi sumusunod sa batas, kaya nagkakaroon tayo ng batas. Kaya nakalagay ito, the law, we also know that the law is made not for the righteous, but for the lawbreakers and rebels. So, pag lawbreaker and rebel ka, hindi tama ang ginagawa mo. Pag nagre-rebel ka sa government, mali yun. The ungodly and sinful, ang mga walang Diyos at ang mga makasalanan. Kasi sabing makasalanan dito, alam na nilang kasalanan, lalo pa nilang pinaninindigan ng kasalanan, okay? So tayong lahat talaga, makasalanan, pero hihingi agad tayo ng tawad kay Almighty Father kasi tatay natin siya at sumusunod tayo sa Kanya. Itong sinasabing sinful dito, yung alam na nilang kasalanan, pero pinagmamalaki pa nila at hindi sila tumitingin kay Almighty Father. The unholy and the irreligious. Yung mga unholy, yung mga gumagawa ng hindi tama. Yung mga hindi katanggap-tanggap sa paningin ni Almighty Father, yung mga unholy and irreligious. Yung nagsasalita ng mga masama o gumagawa ng hindi karapat-dapat, yung profanity. For those who kill their mothers or fathers, para sa mga murderers to, hindi lang ito yung sinasabing biological father or mother, kundi mga murderers. For murderers, ito sinunod, for murderers, for the sexually immoral, for those practicing homosexuality, for slave traders and liars and perjurers, mga sinungaling, at gumagawa ng mga kasinungalingan, nandadaya, nagpa-practice ng homosexuality, sexually immoral. Alam niyo na to, no? Yung sexually immoral, adultery, fornication, bestiality. Ano pa ba yun? Slave traders, nagbebenta ng tao. So noon may nagbebenta na ng mga tao, hanggang ngayon nagbebenta, may mga nagbebenta pa rin ng tao, di ba? May mga tao na binibenta nila ang sarili nila. So lahat ng itong binanggit, law ito, mga bagay ng mga ginagawa, kaya naggawa ang batas dahil may mga gumagawa ng ganitong mga bagay. And whatever else is contrary to the sound doctrine. At kung ano-ano pa man na against sa sinasabi ni Almighty Father or pinagbabawal ni Almighty Father. That conforms to the gospel concerning the glory of the blessed God which He entrusted me. So, yung mga bagay na to na binabanggit, yung against God,
sinful, unholy, ungodly, who kill their fathers and mothers, who murder, who take part in sexual sins, men who have physical relations with other men, those who sell slaves, who tell lies, who speak falsely, and who do anything against the true teaching of God. Yung mga bagay na yon, hindi yung kay Almighty Father. Yung teaching na yon, na dapat tayo, hindi tayo gagawa nun. Kaya, sinasabi dito ni Paul kay Timothy, na alam natin na yung mga gumagawa ng mga gatong bagay ay hindi naayon sa batas, kaya tayo nagkaroon ng batas. Kaya sabi ni Paul, God entrusted him to tell people about the good news, or about the gospel, or about the sound doctrine, which is to do good things, to do the will of God, to do things which are in line with the plan of the Almighty Father. So verse 12 na tayo, no? I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength, that He considered me trustworthy, appointing me to His service. So si Paul, sabi niya, I thank God, I thank Jesus, kasi binibigyan niya ako lagi ng kalakasan, na na-consider niya akong pwedeng pagtiwalaan, na binigay niya sa akin ang pasanin na to, na maging isang apostle of the Gentiles. Malaking responsibility ni Paul, no? Kasi kung titingnan ninyo, yung mga Jew, konti lang sila. Compared sa mga Gentiles, madami. So, ang daming nilakbay ni Paul. Kahit hindi niya nakita physically si Jesus Christ, but in the vision, nakita niya si Jesus Christ. Ganun kalakas ang faith ni Paul. Kaya ang dami rin niyang naisulat. Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. So si Paul, ina-acknowledge niya rito na makasalanan din siya dati. Blasphemer siya. He spoke against Christ, against the work of Jesus. Pinersecute niya yung mga Christians. At pinersecute niya si Jesus Christ. Ginawa niya ang lahat para saktan si Jesus Christ. Pero, pinatawad siya ni Jesus Christ. Kinaawaan siya. At yung mga bagay na nagawa niya ngayon, kasi, nagawa niya yun kasi ignorante siya at wala siyang pananampalataya. Sabi ni Paul. So, tayo rin ganito, no? Dati, gumagawa tayo ng kasalanan. Hindi tayo humingi ng tawad kay Almighty Father. Pag nagkasala tayo, parang baliwala lang, normal lang sa atin. Kasi ignorante tayo at wala tayong pananampalataya. Pero dahil sa kinaawaan tayo ni Almighty Father, tsaka ni Jesus Christ, binibigyan nila tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan ang mundo na to. Pinagtiwalaan tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Tayo, pinagtiwalaan tayo. Kaya nga tayo ay mga tagapagmana. Dahil follower tayo ni Jesus Christ, pinagtawalaan nila tayo. Pinatawad. Kinaawaan. Dahil hindi natin alam. The grace of our Lord was poured out on me abundantly, along with the faith and love that are in Christ Jesus. The grace of the Lord Jesus Christ, ibinuhos sa Kanya. Pati ng faith tsaka love na galing kay Jesus Christ. So tayo rin, ganito. Ibinuhos sa atin abundantly
yung faith and love that in Christ Jesus. Kaya ngayon, meron tayong pananampalataya. Kaya ngayon, nagmamahal na tayo sa mga kapwa-tao natin. Kaya ngayon, sinusunod na natin si Jesus Christ. Dahil pinatawad na tayo, ibinuhos sa atin abundantly sa sobrang dami. Yung pagmamahal, Jesus Christ. Naiintindihan niyo ba kung gaano ka-abundant yung pagmamahal ni Jesus Christ sa atin? Sa sobrang dami nating kasalanan, mas abundant pa rin ang binigay sa atin na pagmamahal ni Jesus Christ at saka ni Almighty Father. At yung pagtitiwala na binigay nila sa atin. Binigyan nila tayo ng chance. May pagkakataon tayo. Huwag natin sayangin yung chance na binigay sa atin ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. So, habang nandito pa tayo sa lupa, maging trustworthy tayo. Maging light of the world tayo. We must speak the truth and stand for the truth, and that truth is Jesus Christ. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. Sabi ni Paul. Ito mapagkakatiwalaang kasabihan na dapat kong tanggapin, sabi ni Paul. Dapat nating tanggapin na si Jesus Christ dumating dito sa lupa para i-save tayo. I-save ang mga sinners. I-save ang mga makasalanang tao para mapatawad. Tapos dinugtong pa ni Paul, of whom I am the worst. So mapagkumaba si Paul dito, hindi niya sinasabing maayos na tao siya, na malinis na tao siya, kaya siya tinawag ni Jesus Christ. Hindi niya sinasabi na kaya siya napiling Apostle of the Gentiles kasi matalino siya, mabait siya na tao. Hindi niya sinasabi yon. Ang sinasabi niya rito, siya ang worst na sinner. So tayo tatanggapin din natin yon, na worst sinner din tayo. Ang dami nating kasalanan. Pero dahil kay Jesus Christ, dumating siya dito sa lupa para i-save tayo. But for the very reason I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display His immense patience as an example for those who would believe in Him and receive eternal life. So sinasabi ni Paul ito, siya ang example, worst sinner siya. Kung siya, isang worst sinner, natanggap siya ni Jesus Christ, pinatawad siya. Tayo pa kaya na hindi mapapatawad niya, sinasabi na niya siya na ang pinaka-worst sinner, sabi ni Paul dito. Naintindihan niya ba yun? Iska, naiintindihan mo ba, Iska? Sinasabi ni Paul dito na siya na ang pinaka-worst sinner. Kung siya na nga ang pinaka-worst sinner, natanggap siya ni Jesus Christ, paano ka pa, Iska? Well, ako, makasalanan din ako na tao. Pero tinanggap din ako ni Jesus. Napakadaming ko rin kasalanan. Wala akong may pagmamalaki. Wala akong magagawang kabutihan kundi dahil kay Jesus Christ. Dahil sa kapatawaran niya. Sa mga gagawa ko kasalanan. Kaya tayo, magpapakumbaba tayo, aaminin natin. Huwag tayong magyayabang. Pag nagyabang tayo, hindi natin namin yung kasalanan natin, ma-pride tayo. Kaya dito si Paul, nagpapakumbaba siya kay Jesus Christ.
Kaya itinaas siya ni Jesus Christ. So tayo rin magpapakumbaba para ma-save din tayo. Now, to the King, eternal, immortal, invisible, the only God, be honor and glory forever and ever. Amen. Para sa Hari, magpakailanman, immortal, hindi nakikita, ang kaisa-isang Diyos, ang kaluwalhatian at gloriousness ay para sa Kanya, forever and ever. So be it. Immortal, kaya sinabing immortal, God cannot be destroyed. He will live forever and ever. Kaya pinuri niya si Almighty Father dito dahil sa kabaitan. Siya kasi Jesus Christ pinuri niya sa kabaitan. So lagi natin pupurihin si Jesus Christ sa kanyang pagmamahal sa atin. Pupurihin natin si Almighty Father din. Lagi-lagi. Timothy, my son, I am giving you this command in keeping with the prophecies once made about you. So sabi dito ni Paul, Timothy, sinasabi ko itong utos na to para, kasi di ba may prophecy sa'yo, hindi ko alam kung anong prophecy na sinabi na nangyari kay Timothy, no? Pero may nag-prophecy, no? Once made about you. So may prophecy kay Timothy. So that by recalling them, you may fight the battle well. So may prophecy na ibinigay kay Timothy kung anong mangyayari sa kanya. Hindi hula yun, ha? Prophecy yun. Iba ang hula sa prophecy. So that by recalling them, alalahanin mo yung prophecy na sinabi sa iyo para mapagtagumpayan mo ang battle. O ang, ano bang Tagalog ng battle? Mapagtagumpayan mo ang war. In Tagalog. Gera. Gera ng buhay. Holding on to faith and a good conscience. Panghawakan natin. Yung pananampalataya natin na kay Jesus Christ. Panghawakan natin si Jesus Christ. Which some have rejected and some have suffered shipwreck with regard to the faith. So yung ibang mga tao na wala ng pananampalataya. At yung konsyensya nila. Nawalan sila ng pagtitiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Nireject nila. Kaya ang nangyari sa kanila, na shipwreck sila. Yung faith nila nawala, nasira. Dahil nireject nila si Almighty Father at si Jesus Christ. Ano ba ibig sabihin ng nireject? Nireject nila, nagpatuloy sila sa kasalanan nila. Hindi nila inacknowledge si Jesus Christ. Naging prideful sila. Mas inuna nila ang sarili nila. Among them are Hymenaeus. At nagbanggit si Paul ng mga tao na nawala na kay Christ. Dating na kay Christ pero nawala na. Or hindi na nagpatuloy sa paglalakad in the path that is in line with God's plan. Among them are Hymenaeus and Alexander, whom I have handed over to Satan to be taught not to blaspheme. So itong si Hymenaeus at Alexander, sabi ni Paul, wag gayahin ni Timothy. Kasi itong si Hymenaeus at si Alexander, Paul handed them over to Satan. Ibig sabihin ng Paul handed them over to Satan or whom I have handed over to Satan, sabi ni Paul, hindi na niya, pinabayaan na niya, okay? Hindi sabi, Satan, ito na si Hymenaeus and Alexander. Hindi, pinabayaan na niya. Hindi na niya ginaid. Kaya itong si Timothy, si Onesimus, tinatawag niya ng mga sons,
in Christ or son in the faith kasi nga ginaguide niya ng maayos. So itong sila Jimenez, si Alexander, matitigas ang ulo. Kaya hindi na niya ginaid. Yun ang ibig sabihin dito ni Paul. Kaya tayo, wag tayong maging matigas ang ulo natin para hindi tayo ma-handed over to Satan. Di ba si Jesus Christ, ipapalala ko lang, no? Yung si Peter, sabi ni Jesus Christ kay Peter, Peter, gusto ni Satan na kunin kanya, pero hindi kita binigay. So tayo din, no? Magpe-pray tayo kay Jesus Christ. Maging maayos ang paglalakad natin kay Jesus Christ. Lagi tayong magpe-pray. Dapat lagi tayong may connection kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Hindi nawawala yung connection natin, yung wifi natin. Dapat laging konektado tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. O dito naman tayo sa 1 Timothy chapter 2. Instructions on worship, no, or rules on how to worship, or rules for men and women. I urge then, verse 1, I urge then first of all that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. So, pinipilit or ina-encourage ni Paul ang mga Christians na yung pagpe-pray, intercession, tsaka thanksgiving para sa lahat ng tao. For kings and for all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Pati na rin yung mga namumuno, ipagpe-pray din. Ipagpe-pray, hindi natin na sisiraan, ano? Kasi may nakikita ko, sinasabi nila kay Christ sila, pero sinisiraan nila ang government. Against sila sa government, pero they proclaim God's words. Pero against sila sa government, hindi ganon kasi gaya nga na nakalagay ito, ipagpe-pray yung mga kings, tsaka yung mga authority, yung mga president, or yung prime minister, kung nasan man tayo, o nasaan ka ba? Ipagpe-pray para to live peaceful and quiet lives, para makatira tayo ng tahimik, no? So hindi tayo pwedeng mag-rally, ha? Huwag natin aanuhin ang gobyerno, Huwag nating pipintasan ang gobyerno, nakikisali tayo sa gobyerno. Hindi tama 'yon. Meron pang mga preacher na sumasali sa government, mali 'yon. O nung naging preacher kayo, saan galing yung pera nyo na campaign nyo? O mapupunta na naman tayo doon. Kaya ayaw ni Almighty Father ng ganon. Ha? Gagalit na naman ako. Verse 3, this is good and pleases God our Savior. Pag pinagpipray ang mga rulers of the nation, mga kings and queens, ang mga presidente, ang mga prime minister, ang mga namumuno sa isang lugar, ipagpipray hindi natin naawayin. Ipagpipray natin dahil powerful ang prayers. Who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. So this is good and pleases God our Savior, na ang ating Savior ay gusto ang lahat ng tao na ma-save at malaman ang katotohanan. For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Jesus Christ. So ito, kaisa-isang mediator. There is one God and one mediator between God and mankind. And that man is Jesus Christ. Wala nang iba. Walang binabanggit dito na babae na siya ang mediator kay Jesus Christ para naman si Jesus Christ ang mediator kay Almighty Father. Walang ganon. So, dediretso tayo kay Jesus Christ, and then si Jesus Christ, siya ang mediator to the Almighty Father.
Walang mediator para kay Jesus Christ dahil mahal tayo ni Jesus Christ. Hindi siya selfish. Hindi siya laging galit. Yung ibang, may isang religion, sinasabi nila na si Jesus Christ galit daw, kaya yung nanay lang ang nagpapacify kay Jesus Christ. Hindi totoo yun. Di ba nga nakalagay nga sa Bible nung sinasabi ni Mary, wala nang alak, Jesus. Anong sabi ni Jesus Christ? Huwag mo akong pangunahan, Ginang. Ginang ang tawag niya kay Mary. Kasi nga, ano siya? Si Jesus Christ, fertilized egg na siya. Surrogate mother, si Mary. At saka sino ang aking ina at mga kapatid? Di ba may nagsabi, andyan ang ina mo, ang yung mother mo, at saka yung mga kapatid mo nasa labas, Jesus, iniintay ka. Anong sabi ni Jesus? Lumabas ba siya? Hindi. Ang sabi ni Jesus, sino ang ina at ang aking mga kapatid? Ito, ang mga nagtitiwala at naniniwala sa salita ng Diyos. Yun ang aking ina at mga kapatid. Kasi si Jesus Christ, bumaba lang siya dito sa lupa para i-save tayo. At fertilized egg na siya nung nasa womb na siya ni Mary. Ginamit lang ang womb ni Mary para maging tao siya. Pero si Mary, hindi siya holy, hindi siya umakyat sa langit. Wala sa Bible yon. Hindi, di ba sabi, yung katawan daw ni Mary umakyat sa langit. Nakita ng mga tao. Walang ganon dito sa Bible. Inimbento lang yon ng mga tao para sambahin si Mary. Wala rin sa Bible yon. Kaya nga sa Bible tayo magbabasa para hindi tayo maligaw. Myths lang yon. Myth lang yon. Usap-usapan lang yon. Walang proof yon. Ito may proof to. Itong Bible. Ginawa lang yon ng si Constantinople. Si Constantine, ginawa lang yon ni Constantine. Para mapag-merge yung religion ng Rome at saka ng Christianity para mag-merge. Ginawa para ma-please yung mga tao dahil nagagalit ang mga tao bakit isinasantabi ang kanilang religion at ilalagay si Jesus Christ. Kaya kailangan is-emerge nila yon. So isa sa mga gods, isa sa mga statue nila, may babaeng statue ron. Yun ang isinama nila doon. Na ang religion na yung galing sa Egypt. Si Semiramis yun. Kaya ano sabi ni Mary? Gawin nyo ang sasabihin niya. Ibig sabihin nun, nirelinquish na ni Mary ang authority niya kay Jesus Christ. Wala siyang authority kay Jesus Christ. Kaya hindi tayo lalapit sa Kanya para lumapit kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ na mismo, siya, Kanya tayo lalapit. Para mapalapit tayo kay Almighty Father. Magbasa tayo ng Bible para hindi tayo maligaw. Pero nasa tradisyon yun na, di ba? Ha? Hindi, nasa tradisyon na namin yan eh. Kung ano nang kaugalian namin, yun na yun. Anong sabi dito na pinabasa natin? Yung human tradition, baliwala yun. Ha? Baliwala yung human tradition na ginagawa ng tao. Nabasa natin, di ba? Sa Colossians. Si Jesus Christ, who gave Himself as a ransom for all people. Si Jesus Christ na yung ransom. Siyang kabayaran sa kasalanan natin. This has now been witnessed to at the proper time, and for this purpose I was appointed a herald and an apostle. I am telling the truth, I am not lying.
and I true and faithful teacher of the Gentiles. Sabi ni Paul, hindi ako nagsisinungaling. Ito ang katotohanan. Ako ang tinawag para maging teacher ng mga Gentiles, apostle ng mga Gentiles, para i-share ng gospel sa mga Gentiles, sa mga non-Jewish people, ang word of God. Hindi ako nagsisinungaling na si Jesus Christ ang only mediator to the Almighty Father, na binigay niya yung sarili niya as a ransom, kabayaran para sa kasalanan natin, para maligtas tayo. Kaya nga ako ang inappoint na apostle sabi ni Paul. So wala siyang binabanggit na name ng babae dito, si Paul. Hindi ako galit kay Mary, nirerespeto ko siya bilang tao. Pero ang nakalagay sa Bible, ito ang sasabihin ko kung anong nasa Bible. Hindi ako nag-iimbento. Kung ano nasa Bible, yun ang binabasa ko. Therefore, I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. Sabi ni Paul, gusto ko lahat ng mga tao magdasal, itaas ang kanilang mga kamay nang walang galit or dispute. I also want the women to dress modestly and with decency and propriety. Gusto ko magbihis din ang mga babae ng maayos, decente, adorning themselves modestly with decency and propriety, adorning themselves not with elaborate hairstyles or gold or pearls or expensive clothes, but with good deeds appropriate for women who profess to worship God. At sinasabi rin dito, yung mga lalaki magpe-pray, no, without anger or disputing. Tapos gusto niya, yung mga babae naman mag-dress ng maayos, magdamit ng maayos. Wag laging madaming gold na kasuotan o pearls or alahas o mamahalin na damit. Ang mas importante, yung tama ang ginagawa nila, good deeds na tama para sa isang babae na gawin na isang follower ni Christ. Hindi magsuot ng mga elaborate na mga damit or hairstyle na kung ano-ano. Kundi ang makita sa kanila si Christ. Hindi sila mismo ang makikita, kundi si Christ mismo ang makita sa kanila. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya nabanggit ni Paul nito, kasi noon pa man, yung mga babae, mahilig na talaga magpaganda. Aminado naman, mahilig talaga mag-ayos ang mga babae, kaya maging simple lang daw ang mga babae. Maging simple lang, no? At ang makita, yung good deeds, yung tamang gawain. Na marespeto. At yun ang magiging kagandahan nila. Magiging kagandahan ng mga babae, yung pagiging simple lang at ang kanilang kung paano sila mag-worship kay Almighty Father or kung paano sila lumakad ng naayon sa salita ng Diyos. Verse 11, a woman should learn in quietness and full submission. Ba't ako ngayon nagsasalita, Iska? A woman should learn in quietness, maging tahimik ang mga babae at full submission sa mga asawa nila. Or so, kung sino man yung tatay nila, ganun. Pero ito, ang binabanggit dito, Christian household na naman to, ha? Christian household to. Pero dapat ibang mga babae ganun din, maging tahimik lang at full submission. Ako magpo-full submission ako at I'll learn to be quiet. Pag nakita ko na yung mga taong dapat kong makasama, hindi ko pa sila nakikita.
Hindi ko pa makita yung yung group na sasamahan ko. Sinasabi ko naman kay Almighty Father, hindi ko pa sila makita, hindi pa ngayon. Pero makikita ko rin sila. At saka ano nga sinabi ni Jesus Christ? Di ba may mga bata na sumusunod at nagsisigawan na hinahabol si Jesus Christ? Ano nga sabi dito sa Luke chapter 19 verse 40? I tell you, if they keep quiet, the stones will cry out. And this is my way of reading, worshiping God. To read to you the Bible. This is my way of being thankful to the Almighty Father and Jesus for saving me. I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man. She must be quiet, sabi ni Paul. So I am not teaching you. I'm sharing to you God's word. I'm reading to you the Bible. If you think that I am teaching you, it's good kasi may natututunan kayo. But my goal is not to teach, but to read to you the Bible, to explain to you what's in the Bible. I'm just reading to you the Bible. At saka ang leader ko, si Almighty Father, at saka si Jesus Christ. Because I love them. Because they loved me first. For Adam was formed first, then Eve, and Adam was not the one deceived. It was the woman who was deceived and became a sinner. But women will be saved through childbearing if they continue in faith, love, and holiness with propriety. So sinasabi dito ni Paul na kaya under or subordinate ng mga lalaki ang mga babae, it's because Eve was the one who was deceived by the devil and it was not Adam. Pero ang mga babae masasave through childbearing. Pero may mga babae na hindi nagkakaanak, no? They will still be saved if they continue in faith. Masisave pa rin ang mga babaeng hindi nanganak kung mag-continue sila ng faith, love, and holiness. Nang may respeto at self-control. Kasi ang mga babae, minsan nawawala ng self-control, salita ng salita, nagiging na sila, tinatapakan na nila ang mga lalaki. Kaya, nag-decide si Almighty Father na maging subordinate na ang mga babae. Pero kahit naging subordinate na ang mga babae, hindi pa rin mapigil ang mga babae na maging madaldal. Hindi pa rin mapigil ang mga babae na pangunahan ang mga lalaki, gaya nga ng nangyari kay Abraham. Kung hindi magkakaroon ng anak si Abraham, kung hindi dahil kay Sarah na pinilit na binigay ni Sarah yung kanyang maid kay Abraham para buntisin. So ang nag-decide noon si Sarah, no? Kasi mga babae eh. Ang daming alam. Tapos, ano pa ba mga kasalanan mga babae? Ito namang si Rachel. Kaya, nagkaroon ng sobrang daming anak itong si Israel. Kasi nga, nanganganak si Leah nun, yung unang asawa ni Israel. Pero hindi naman talaga gusto ni Israel or ni Jacob si Leah. Yung ang may kasalanan nun, yung tatay niya, dapat talaga iisa lang ang asawa. Pero yung tatay kasi ni
Leah tsaka ni Rachel, niloko si Israel. Kaya ang nangyari tuloy, nagkaroon siya ng maraming asawa. Pero nagkaroon naman ng magandang effect yun, or kasi si Almighty Father lahat ang gumagawa ng plan, okay? Siya ang nagkaroon ng God works in mysterious ways. Kahit hindi naman gusto ni God na madaming maging asawa si Israel, nagkaroon dahil nga nag-decide itong yung si Laban na nagkaroon ng, kwento ko ba? Ang haba si Laban, binigyan niya si Leah, hindi naman yun ang gusto ni Israel. Kaya ang ginawa ni Israel or Jacob, no? So ang ginawa ngayon, nagtrabaho ulit si Israel para naman makuha niya si Rachel. So naging dalawa ngayon yung asawa niya. Ngayon ito namang si Rachel, meron siyang maid, pati itong si Leah may maid. So hindi magkaanak si Rachel. Ang ginawa ni Rachel, ibinigay niya yung maid niya kay Jacob para buntisin, para kunyari kanya yung anak. Pero hindi naman talaga kanya yung anak. Diba? Kasi maid niya, siya may-ari nun. So, ang ginawa naman nitong si Leah, binigay niya yung maid niya, bibigay ko rin ang maid ko. So, kaya yung nanay ng mga anak ni Israel, 4. No? So, nag-umpisa yon doon sa tatay ni Leah tsaka ni Rachel, kaya nagkagulo-gulo na. Pero inayos ni Almighty Father yon. Everything works together for good to those who love the Lord. Okay, naging faithful naman kasi si Jacob or si Israel kay Almighty Father. So, alam natin, no, hindi niya talaga gusto maging 4 yung asawa niya, no? So, yung mga babae ang nagde-decide, no? Pati itong si Samson and Delilah, minanipulate ni Delilah si Samson. Okay? So, marami pang mga instances. Si Isaac, yung asawa niya, sino yung asawa ni Isaac? Kaya naging panganay si Jacob dahil sa gawa naman ng asawa ni Isaac. Sino nga yung asawa ni Isaac? Si Rebecca. No, hindi naman talaga panganay si Jacob. So, ang ginawa ni Rebecca, kasi favorite niya si Jacob, itong si Esau naman, favorite naman to ni Isaac. So, ang ginawa ngayon ni Rebecca, nilagyan, dahil balbon si Esau, pinagdamit niya ng hayop itong si Jacob. So, kaya naging panganay naman itong si Jacob. So, mga babae talaga ang gumagawa ng desisyon, no? Kaya kahit na hindi sila kahit mga babae ang subordinate, malaki pa rin ang role na nagagawa ng mga babae sa buhay sa buhay natin, ha? Kung sa bahay lang ninyo, di ba, sinong nasusunod? Di ba yung nanay ninyo? Paano na kaya kung hindi yun, kung ang nangyari is naging patas, no? Di mas lalo nang wala nang nangyari sa mga lalaki. Samantalang, ang mga lalaki naman, nang unang ginawa ni Almighty Father. Okay? Kaya ako bilang lalaki ako, bilang babae, bilang babae ako, ina-acknowledge ko ang society natin na patriarchal. Kasi, sinusunod ko si Almighty Father. Ngayon, ba't tinatanong nyo siguro kung ba't nagsasalita ako? This is my testimony, nire-record ko. At nagbabasa ako ng Bible. At saka, dito sa, meron pa, no, dadagdag ko. Hindi ko gina-justify, no? Pero, meron ka nandito kasi, dito sa,
may mga prophetess, okay? May mga prophetess sa Bible. So, hindi pwedeng maging leader ang mga babae ng isang household or ng isang church. Pero, pwede siyang subordinate kasi yung prophetess hindi naman yung leader eh. So, dito sa Acts chapter 21 verse 9, makikita natin dito na may prophetess dito na 4 na anak ni Philip. Okay? So, pwedeng magsalita ang mga babae. Pero yung mga sasalitain dapat is naayon sa kay Almighty Father. Hindi puro chismis. Kasi, alam naman natin na mga babae mahilig sa chismis, sa sitsitan, sa siraan, ganun, no? Alam natin na ganun ang mga babae. Kaya, pinagsasabihan ni Paul na dapat ang mga babae subordinate lang. Ipinapaalala. Okay? Mga babae, hindi pwede yan. Kasi ipapaalala natin na yung mga babae talagang madadikas ang ulo ng mga yan. Pero nakalagay naman dito sa Joel, chapter 2, verses 28 up to 32. Etong si Joel, isa siyang prophet. So basahin natin, ano? And afterward, I will pour out my spirit on all people. All people. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. Your young men will see visions. Even on your servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days. I will show wonders in the heavens and on earth, blood and fire and billows of smoke. The sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and deadly and dreadful day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. For on Mount Zion and in Jerusalem there will be deliverance, as the Lord has said, even among the survivors whom the Lord calls. So, yung mga babae, pwede rin magsalita, no? Mag-prophesy sa inyong mga congregation. Pero yung maging leader, hindi pwede. So, yung mga prophetess or yung mga elders, pwede yun, pero subordinate sila ng leader ng lalaki. Nagkakaintindihan na tayo, no? Isa ka naintindihan mo yung sinasabi mo. Naintindihan ko. Thank you kung may nakikinig ba dyan. Thank you. At pagpalain tayo lahat ni Almighty Father. Lagi nating isipin na lahat tayo, mahal ni Almighty Father, babae man tayo at lalaki, huwag tayong mahihiya na magsalita about kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father, sa kanyang kabutihan na nagawa sa atin. I-share natin sa tao, ipagmalakasan natin. Kung yung mga chismis pinagmamalakasan natin, ipagmalakasan natin si Jesus Christ. Yun ang i-proclaim natin sa mundo. I-proclaim natin sa lahat ng tao na si Jesus Christ ang ating Savior and Redeemer kaisa-isa. At na mahal-mahal tayo ni Almighty Father. Thank you.